Nananawagan ako patuloy sa ngalan ng sambayan ng Pilipino na alam mo ninyo, kahit magbitiw pa ng 100 ulit si Zaldico bilang kongresista, hindi po sasapat yun sa perwisyong ibinigay mo sa Pilipino at kasama ng mga kasabwat mo. Hindi mo na maibabalik ang 200 higit kumulang buhay na namatay last year dahil binaha ang sarili mong probinsya, ang Bicol. Hindi mababalik ng iyong pagbibitiw bilang kongresista ang buhay ng mga pumanaw dahil sa baha na kaya naman palang iwasan kung hindi ninyo ninakaw ang mali-maletang pera naming mga Pilipino. We are demanding for full transparency and full accountability. Ganon din ho sa issue na lumalabas ngayon, hindi na maiwasan si Martin Romualdez. Tumagos na, pinipilit nilang i-contain, binalagbag ho nila sa Senado, seemingly, kagaya po nung aking na vlog ng ilang araw, seemingly it is now the Senate that is under trial and under investigation. Mabuti na lamang talagang meron po talaga mga confluence of fortunate events that benefit us, the Filipino people. Ano po yun? Yung kagaya nung Master Sergeant Orly Gutesa na pahayag. Sinigundahan po kanina ni Senador Chis Escudero at sinigundahan po kanina ni Senador Dante Marcoleta. Hindi na po maikukubli at hindi na nila maiiwasan ito. Yung pahayag din po ni Robert Bernardo, ulit-ulitin ho natin hindi na ho kasi maiwasan Para daw po maintindihan ninyo yung pinag-uusapan natin kung gaano kalaki ang 1 billion pesos po. Kaya na po nitong makapagpatapos ng 5,000 estudyante sa kolehiyo. Alam mo ba ninyo kung ano epekto kung makakapagpatapos tayo ng 5,000 estudyante sa kanilang personal na buhay at sa kanilang pamilya? Aangat po yung antas ng kanilang pamumuhay. At pag umaangat po yan, lumalawak po yung base ng middle class. At baka sakali po umangat at lumawak din yung upper middle class. Ninipis po yung mga naghihikaw sa ilalim. At pag ganoon na po nangyari, doon po natin masasabi that we are progressing as a nation. Yung 1 billion pesos, kaya pong magtayo ito ng 2,900 socialized housing. Ganun po karami 2,900 units ng socialized housing. At 350,000 pesos per unit. Para kanino? Para sa ating mga mahal na sundalo. Para sa ating mga mahal na guro. Sila po ito Kulang nga ho ito Dapat idinagdag dito yung ating mga minamahal at rinerespetong guro. Na nagbubuwis din ng kanilang buhay tuwing may halalan. Dahil sila nasa frontline Shout out sa ating mga guro. Pati po sa ating mga overseas Filipino workers at migrants. Pakakalayo-layo po kayo. Diba? Ito po ang kakampi. Ito po ang mga kalaban na nagpapahirap sa buhay nating mga Pilipino. Kanya yung ating mga kakampi, wag ho kayo magpagamit. Yung pinakakaingat-ingatan nila na very fragile, very delicate glass ceiling, basag na po yun. Sumirit na ang korupsyon. Tumagos na po kay Martin Romualdez. Sino na ang next? Ang next po dito, Malacanang na. Kumakatok na po sa Malacanang. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-react dito po sa naging live ni Attorney Vic Rodriguez, no, kung saan tinalakay po yung kahalagahan ng bilyong halaga ng project control na sana ay napunta po sa maayos na programa. Kagaya na lamang po ng ginawang eksplanasyon ni Attorney Vic Rodriguez na yung halaga po ng 1 billion ay maaari na pong makapagtapos o makapagpatapos ng mga estudyante, at ito ay hindi biro dahil 5,000 na estudyante mga kababayan ang maaaring mapagtapos sa pag-aaral, at maaaring makagawa naman ito ng 2,900 na socialized housing para po sa ating mga magigiting na sundalo at mga guro. So biruin nyo mga kababayan, grabe po yung
kurakot na ginawa ng iilang individual dito nga po sa gobyerno ngayon ng Administrasyong Marcos. At ako mismo mga kababayan ay sumasang-ayon dito sa naging pahayag ni Attorney Vic Rodriguez, no, na hindi sapat yung pagbibitiw nitong Congressman na Saldico o ng iba pang mga korap na politiko upang pagbayaran po nila yung ginawa nilang pagkakasala sa ating mamamayang Pilipino. Kasi wala na eh, hindi mo maibabalik yung mga buhay na nawala dahil dito sa kapalpakan ng flood control. Example na natin dito yung nagbuwis ng buhay, no, mahigit 200 na kababayan natin diyan sa Bicol na nasasakupan po mismo ni Congressman Saldico ang namatay po dahil po dito sa matinding pagbaha sa Bicol. Para sa akin mga kababayan, kailangan talaga natin ng full accountability at dapat talagang managot itong mga politikong nasa likod ng maanumalyang paggamit po sa kaban ng bayan. No? Hindi sapat yung kanilang pagbibitiw sa kanilang mga pwesto dahil maaaring nagbitiw nga sila sa kanilang mga pwesto pero still may mga galamay pa rin sila at may mga koneksyon na maaari pa rin silang makagawa ng mga hindi magaganda para sa ating bayan. So kinakailangan talagang makulong ang mga taong ito at higit sa lahat ay maibalik yung mga perang kinuha nila at kinamkam nila mula sa kaban ng bayan upang nang sa gano'n naman mga kababayan ay maibsan naman yung dinadanas nating kahirapan, no? At tama itong sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na kung tayo ay makakapagpatapos ng 5,000 estudyante ay maaari pong mabago yung mga buhay nila. Yung mga personal nilang buhay ay maiangat nila yung kanilang estado sa pamumuhay at nang sa ganun ay unti-unting umangat yung ating pamumuhay at doon natin masasabi talaga na ang bansang Pilipinas ay nagpo-progress, no, naggo-grow as a nation. So kasi hangga't may corruption talaga mga kababayan, wala talagang pag-asa, walang liwanag tayong makikita hangga't may korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Alam naman natin yan na laganap talaga ang korupsyon saan mga panig ng mundo. Ngunit kung ito'y talagang magiging talamak at talagang hindi talaga wawakasan ay talagang wala talagang patutunguhan mga kababayan ang isang bansa kagaya dito sa Pilipinas na talagang harap-harapan na mga kababayan, no. Halos ako pagka araw-araw akong nakikinig at nakakabasa ng mga balita ay talagang hindi ko maiwasan na mabwisit talaga, no, dahil sa aking mga naririnig at nababasa, no, na halos alam mo na na nahuli na pero talagang sugar coated pa rin, no, pinagtatakpan pa rin at ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para lang matabunan itong issue na to. Pero syempre mga kababayan, matatalino na ang ating mga kababayan talagang nakabantay na yan sa kung ano yung ginagawa dito sa ating gobyerno. At bilang isang taxpayer, syempre mga kababayan, kinakailangan nating malaman, no, kung saan na napupunta yung bawat sentimo na ating binabayad na buwis. At yan ay kinakailangan talagang ipakita ng live or real time, no. At hindi ako sang-ayon dito sa sinasabi nga nila na mag-iimbestiga daw sila ng hindi isa sa publiko, no. Kumbaga private investigation ang mangyayari. So ako, para sa akin, hindi ako sang-ayon sa ganito dahil ginawa nga nila yung pagkamkam ng hindi nalalaman ng napakatagal na panahon ng mga Pilipino. How much more ito, anong gagawin nila dito, no? Baka maging ghost investigation din to mga kababayan. Kaya huwag tayong makakapayag, no. Tayo ang nagpapasahod sa kanila, tayo ang may kapangyarihan kesa sa kanila. Kaya kinakailangan talaga na malaman natin, no, yung bawat galaw ng mga politiko, lalo na yung mga namumuno sa atin dito sa gobyerno. At huwag tayong papayag, no, na gamitin tayo parang ginagawa na tayong basahan. Yan yung pakiramdam ko na parang inaano na lang tayo nilalaro ng mga tao sa gobyerno. Kaya huwag tayong papayag mga kababayan, no? At tama tong ginagawa ni Attorney Vic Rodriguez, yung isinisiwalat niya. At bilib ako dito kay Attorney Vic Rodriguez kasi yung mga mas malalalim na terminology or yung mga tawag dyan, yung mga mahirap or mahirap aralin o intindihin sa salitang
politika, siya ay sinisimplify niya, no? Kaya o kaya tinatagalog niya. Kaya mas maraming mga kababayan natin yung nakakaunawa nung kanyang ibinabalita. Yung talagang issue po ng bansa. So ito yung the best na sana ay manalo sa susunod na pagtakbo niya bilang isang senador upang nang sa ganun ay mas mailapit niya sa mamamayang Pilipino kung ano ba talaga yung issue na kinakaharap po, yung pambansang issue ng bansang Pilipinas. So, ito lang mga kababayan, ito yung nangyaring rally noong September 21 sa Minjola. At ito nga po yung panawagan ng pagbibitiw o pag-alis, pag-resign ng mga kawatan sa gobyerno, no, yung nagpapahirap ng buhay ng Pilipino. So again mga kababayan, hanggang dito na lang muna yung ating reaction video. I-comment nyo po yan sa comment section at talakayin po natin yung inyong mga opinion, yung mga inyong mga saloobin patungkol nga po dito sa pagbibitiw ni Congressman Saldico. So ano yung opinion nyo about dito, no? Umiiwas ba siya sa kanyang kasalanan? Akala niya ba makakaiwas siya porket siya ay nag-resign? Ano yung opinion nyo tungkol dito mga kababayan? So comment down below at ating talakayin yan sa susunod nating update. Muli maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.